bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Pagsubok man sa'kin dumarating, ito'y hindi ko na pinapansin. Pagkat ako ay mayroong tagapagligtas na nagmamahal sa'kin. Galak ang hatid nitong hapis,
pagkat kalooban niya ay nabatid. O kay sarap ng may bagong buhay kay Kristo na nagmamahal sa akin. Oh, Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita. Galing ang bunga nitong lumbay, pagkat aral niya ay tagumpay. O kay lakas ng pag-ibig, buhat kay Kristo na nagbibigay bagong buhay. Oh, mahal ka, Panginoon, mahal ka, Panginoon, mahal ka, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita. Pag-ibig mo sa akin walang Good morning, Jesus. Hinga ko pa lang, narinig ko na eh. Oh. Magandang umaga mga kapatid at maraming salamat kay Brother David sa magandang awitin na yon. Napaka-refreshing, no? Pati ng background niya. Pandemic na pandemic ang background. Desolate. Walang tao eh. Thank you, Lord. Sa Macau, hindi. Diyan lang, tabi-tabi. Kamusta po kayo, mga kapatid? Kamusta po ang tulog ninyo? At ang gising po ba ninyo ay alive? Great! Ah? Oo. Great and wonderful ba ang gising ng aking mga kapatid? Because every gising is a blessing. Kaya kailangang ipagpasalamat. Thank you, Lord, for another day na binigay niyo po sa amin to have fellowship with you again, Lord, and with one another kahit virtually lang po. Maraming salamat, Lord, sa masarap na pagtulog, sa magandang pakiramdam, sa malusog na pangangatawan, Lord. Thank you, Lord, sa protection niyo po sa amin. Kaya ngayong umaga paggising namin kami ay malakas pa po. At ready again, Lord, to do your will. Kayo po ang manguna sa amin sa araw na ito, Lord. May we do what you blessed for us to do today, Lord. Para po ang lahat ng magawa namin ay ayon sa kalooban ninyo. Pangunahan mo kami, Lord, sa umagang ito. Speak, Lord. We are all listening. In Jesus' name we pray. Amen.
Thank you, Lord. Colossians 3 pa rin po tayo. 1 to 3. Hello, Thea! Si Thea, maagang nanonood. Good morning, Thea and Tantan. Ayan. Thea, kanta ka na, ha? Okay. Colossians 3, 1 to 3 pa rin po tayo. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Thank you, Lord. Yung verse 3, dinidiinan ko kasi yun talaga yung resurrected life, no? For you died, and your life is hidden with Christ. Nandito po tayo sa distinguishing marks of a resurrected life. At kahapon nga, napag-aralan po natin yung ruler, yung young rich ruler. So, ang unang-una po, as a review lang, dapat meron tayong intense love for Jesus at dapat yun ang may highest ranking in our life. Ang pangalawa po, an honest self-denial. Ang pangatlo po, a deliberate choice to avoid living primarily for the things of this world. Kailangan meron pong refusal to cling to material things. At sa araw po na ito, maganda na naman po ito mga kapatid. Sa araw po na to, a faith determined not to turn back. A faith determined not to turn back. Basahin ko po ang Luke 9, starting from verse 57 to 62. Sabi po rito, ang title nga po nito, The Cost of Discipleship. Now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Then he said to another, Follow me. But he said, Lord, let me go first and bury my father. Jesus said to him, Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid farewell who are at my house, to them who are at my house. But Jesus said to him, No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Kasi po, another mark of a true servant of Christ or a resurrected life is that he possesses a faith which is determined not to turn back. Walang tulugan, kundi walang urungan. Walang atrasan, mga kapatid. Marami pong mga churches ngayon, nilo-lower po nila yung standard o yung commitment level po ng mga church attendees nila. Kasi po, natatakot silang mag-preach about sin. Parang ang nangyayari, yung mga touchy na issues sa church, hindi nila tinuturo. Parang they only talk about sin in general terms. Pero yung mga ibang kasalanan na medyo controversial, ayaw nilang i-discuss sa church nila. Kasi marami sa mga tao ngayon, ayaw nila ng judgmental. O kaya po, mga kapatid, karamihan sa mga tao ngayon, gusto nila maging tolerant ang mga churches at huwag silang maging judgmental. Kaya ang nangyari po, maraming churches ngayon ni-lower yung standard para maraming umattend. Ang suma total po nun, marami ang churchgoers
pero bibihira ang makikitaan mo na nakakaintindi ng mga church discipline at kung papaano ang mamuhay talaga sa salita ng Diyos. For example lang po, ito po'y nakita ko lamang. One time, medyo matagal na rin naman po ito, but I hope hindi na nga po ganun. Meron kasing mga churches, di ba, na may mga, may mga fellowship na ginagawa sa mga malls, di ba? Kasi nagre-renta sila. One time, merong isang church ako na nakita na may fellowship doon. Parang youth fellowship siya. Nagulat ako, siguro meron silang parang break time. Baka may seminar o fellowship o ano. Nakita ko, mga lumabas galing doon sa fellowship, mga nakangek-ngek shorts. Mga nakangek-ngek shorts. Tapos habang nag-time out muna, merong mga nagsisigarilyo doon sa kabila, merong mga So, ako, Christian ako, nakapagtanong ako, bakit pwedeng mag-fellowship ng nakangek-ngek shorts? Tapos, habang break time, merong nagtanong lang naman ako. Kung ako nga Christian ako, nakapagtanong ako. Paano kaya yung hindi pa Christian? So, sabi ko nga po, kailangan po maging careful tayo kung ano nako-convey natin sa world. Ano ba talaga ang isang Christian? Kasi kung sa world, nakaganon ka, parang pwede rin pala yun. Alam ko po, ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Pero naman, ano po yun? Diyos po ang ating sinasamba. Hindi ba? Plus, how do you expect the preacher? Naalala ko tuloy yung kwento before na mayroong isang na nagsisermon. Tapos, merong isang babae na galing abroad na nakamaiksing shorts, tapos nakalabas yung cleavage niya, na nandun sa unang-una yung nagsisermon, natunganga. Nawala. Talagang, as in, literally, napastop siya ng salita at medyo matagal yun. Hindi ba, mga kapatid? So, respect ang tawag kasi dun eh. Kapag ka ikaw ay nasa isang church gathering, be sure, mga kapatid, hindi ka na kailangan sabihan dapat. Dapat alam mo kung ano ang disente at hindi. Hindi ka, Anong nagagalit? Kahit magalit pag pinagsabihan. Yun nga po ang karamihan sa mga churches ngayon, nawala na yung church discipline dahil iniingatan na wag sumama ang loob. Ang nangyayari, nagiging lax. Nakikita mo ngayon, kasi marami yan, minsan nga sa mga sa mga awitin lamang, mga kapatid, kailangan medyo upbeat naman ang ating para makaengganyo. Wala pong problema doon. Pero ang mangyayari diyan, ako na lang po ito I'm speaking for myself. Hindi po ako naliligayahan kapag ako ay nakikinig po ng mga awitin para sa Panginoon na parang hard metal na, yung hard rock. Ako lang po to hindi ko po to sinasabi kasi po, ang mga awitin kay Lord ay himno, salmo, himno. Di ba? So kung ipapattern natin, pati yung mga pagsamba sa Panginoon, sa mga awitin sa mundo, parang ano ang distinction ng kay Lord at hindi. Yun lang naman po yun sa akin. So, ang nangyayari po, ang church, ang nagkikater sa gusto ng mundo instead of the world adjusting or catering kung ano ang dapat na nasa church ka.
Kasi po, sa totoo lang, hindi po pwedeng pareho. Hindi po talaga. Kaya nga po napunta tayo, hiniwalay nga tayo ng Diyos. Kasi kung parehas lang po sa mundo at okay lang kung ano ang kalakaran sa mundo, bakit pa tayo hihiwalay? Bakit may sanctification pa? Kung okay rin naman pala yun. Kaya po may sanctification kasi inihiwalay ka ng Diyos sa isang system na hindi applicable sa mga turo ng salita ng Diyos. Kaya nga may separation. So, let us learn to separate yung mga carnal sa spiritual. Huwag po nating ipilit ang hindi po pwede. Kaya ang nangyayari po, maraming lukewarm Christian. Majority po are professing Christian rather than practicing Christian. They do not act differently from the world. Kasi ang nangyayari nga po, pilit nating ini-incorporate ang sistema ng mundo sa church na hindi po pwede, mga kapatid. Kaya ang nangyayari, yung mga bagong sibol na mga Christians, karamihan professing Christians, carnal Christians. They have their other foot on the spiritual realm, yung other na paa nila ay nakatungtong sa mundo. Just in case hindi mag-work itong isa, meron silang plan B. Hindi po pwede, mga kapatid. The only way to follow Jesus is totally, not partially. Wala hong pwede, hindi pwedeng partial. It's either you are hot nor cold. Kaya nga ang sabi, ang lukewarm, isusuka. Why? Hindi po pwede na nasa gitna ka. You cannot have the best of both worlds. Best of both worlds, mga kapatid. Hindi po pwede yan. So, ang nangyayari po, ang Diyos hindi niya kailanman ilo-lower ang standard niya. Ang pagsunod po kay Kristo ay para kang nasa isang klase, it's either you pass or you fail. Ganun po yun. Tignan niyo po sa pinag-aralan natin kahapon. Kung tutuusin, mayroon pong desire, yung young ruler, di ba? Meron. Masigasig nga siya eh. Pero kay Lord, hindi niya pwedeng ibaba yung standard niya para ka lamang sumama. Hindi ho magiging maganda rin ang devotion na ibibigay ng isang taong half-hearted sa iyo. Ayaw po ng Diyos ng half-hearted devotion, mga kapatid. Kaya nga po, you should count the cost before entering into itong ating Kaya nga, itong mga tatlong tao rito, sa binanggit sa pinag-aralan natin, kung tutuusin, Lord, sayang yung tatlo. Sayang yung tatlong kaluluwa. I-lower mo naman ng konti ang standard mo para naman, makapasok sila. Ha? Binasa ko na, Beb. Oo. Kanina. So, ano yun? Oo, di ba parang tatlo na yun eh. Tatlong klase ng tao na yun. Baka Lord, pwede mong ibaba yung standard para makapasok naman sila. Pero po hindi ni-lower ni Lord. Sana, di ba, sinabi niya nakahapon doon sa young ruler, o sige, kung hindi mo kayang ibenta lahat, kahit na kalahati na lang, o kaya 1/3 na lang, magtira ka. Kung ano yung maluwag sa puso mo, pumunta ka lang dito. Hindi po. Di ba nung umalis yung hinayaan ni Lord? Oo. Kasi, hindi po ang requirement po ng Panginoon is all or nothing at all. Ganun po. Kaya po, every time na meron pong magpo-full time, hindi po sa dinidiscourage namin. Sinasabi namin, sigurado ka ba dyan? May word ka ba? Minsan may word ako. Ang gagawin ng mga ibang worker, alam mo, pag nandito ka sa loob, ganito ang mangyayari sa'yo. Iiyak ka rito. At hindi ka pwedeng pabebe rito. Hindi po pwede yung ganito. Hindi po namin sa dinidiscourage, pero naranasan po kasi namin yon. Kaya sinasabi namin sa kanya, are you ready to pick up that cross and follow Jesus? Kasi you should count the cost. Kaya nga po sinabing count the cost. Hindi po pwedeng bugso lamang ng damdamin ito, mga kapatid. At ito po ay hindi lamang directed doon sa mga tao na gustong mag full time.
once you have decided to be a follower of Christ, it doesn't matter kung full-time or hindi, kailangan po ng Panginoon ng ating absolute devotion. Hindi po pwedeng half-hearted devotion dito, mga kapatid. Kaya nga po, sinasabi namin, pag nag-full-time ka, iiyak ka. Hindi ho namin kami pwedeng sabihin sa inyo na, ay, masarap dito ang buhay. Hindi ka iiyak dito, mawawalan ka ng problema. Naku, hindi po totoo yun. Kasi nung kalingan po yun, iiyak po kayo dito. At mas bibigat pa ang mga problema. Mga kapatid. Hindi ko kayo dinidiscourage, mga kapatid. Dito po, Jesus calls us to a radical. Pag sinabi mong radical discipleship, pag sinabi mo pong radical, total, absolute, thorough, kumbaga talagang hihimayin ka rito, mga kapatid. Pati yung pinakasuluk-sulukan ng puso mo, pati yung pinakakalit-liitang detalye ng buhay mo, ay talagang lilinisin dito. Kaya hindi ka pwedeng iyakin dito, mga kapatid. Pag iyakin ka rito, sabi ng mami, pagduwag, pauwiin. Pauwiin ang mga duwag dahil hindi ka po pwede dito pagka duduwag-duwag talaga. Oo. Tignan mo yung mga tao dito, mga kapatid, kung ano-ano na po ang dinanas namin. Dinanas namin sa isa't isa, di ba? Kung ano na yung mga nasabi namin sa isa't isa. Pero kami pa rin po ang magkakasama. Oo, yung awitin kanina ni David, pagsubok man sa akin dumarating, ito'y hindi ko na pinapansin. Matututo ka po talaga ng ganon. Dahil kung hindi ka matututo na hindi mo papansinin, maya iiyak ka. Di ba? Maya't maya may masabi lang sa'yo ng konti, iiyak ka. Meron lang mapahindian ka lang, magtatampo ka. Kaya pag hindi ka matibay, ay talagang bibigay ka. At talaga naman po yun, you know why, mga kapatid, especially sa ating mga Christians, full-time workers, we are dealing with different kinds of Christians. May mga Kristiyanong maaanghang magsalita kahit Kristiyano na. Kung ikaw ay maramdamin at balat sibuyas, aalis ka na. Di ba? Iba-iba po ang klase ng mga tao. Kaya nga individual Dito 80 kami pero iba-iba pa rin po kami ng ugali. Maski magkakapatid dito ay magkakaiba ng ugali. Kaya kung ikaw ay maramdamin at lagi kang nagre-react dito, kikinisin ka lalo. Hanggang sa ikaw ay maging dalisay. Hanggang ikaw ay maging Cardo na. Mga kapatid, si Cardo matapang, hindi ba? Hindi namamatay, hindi nag-uurong, ilang taon na, di ba? Anong dinanas niya? Kaya dito dadalisayin ka, gagawin kang Cardo sa paglilingkod. So tignan natin yung tatlong klase na to na na mga follower of Christ, ng Kristiyano. Unang-una, sabi niya, I will follow you wherever you may go. Di ba? Marami sa atin, ganyan ang ang unang balsada. Kasi, natuwa siya. Ang daming ang daming tao, nakikinig kay Lord. Tapos habang nakikinig, nakanganga. Tapos nakikita niya yung mga disciples, parang sikat din kasi kasama ni Kristo. Di ba? Minsan ganyan po tayo. Pag pumunta tayo sa isang fellowship, wow, ang laki-laki naman ng church nito. Tapos sabi, napagpagandam namin ko pagdating nung fellowship. Tapos sabi, nung praise and worship na, ngayon lang ako nakapagtaas ng kamay ng 1 oras nang hindi ako nahihiya. Tapos yung nag-preach at nagkwento na yung pastor, napagpagandam damin ko. Tapos nung nag-altar call ang pastor, nakita ko yung mga tao nasa aisle, napasabay ako, nakita ko ang dami ko palang mga pangangailangan na kayang-kayang i-meet ni Jesus. Kaya, I will follow you wherever you go. Yung mga tao po na nagganto, I will follow you wherever you go, parang sa kompi, yung mga nagsalita nun, wala na, no? Meron po, ito po kasi ay isang uri ng follower, maraming ganito, hindi lang po sa Comfy. Marami sa ibang churches din na ganito. Sa lahat ng churches, meron pong mga ganito. Kasi,
ang nangyari po, na ano sila, yung naging idealistic, yung kanilang masyadong glamorize ang tingin nila sa pagiging Christian. Kaya sila naengganyo. Pero they did not count the cost. Yun ang nakita po ni Jesus dito sa nagsabi sa kanyang, I will follow you wherever you go. Alam ni Lord alam niyo po kahit na ano pang bumuka sa bibig ninyo, alam ng Diyos ang puso ng tao. Alam niya kung out of saan ka gumagawa ng commitment mo. Alam niya kahit na po hindi, ikaw nga, minsan di mo alam, pero alam ng Diyos na yung pala ang nangyari, masyadong naging glamorize lang ang tingin niya sa pagiging Christian. Kaya sabi niya, gusto ko na rin maging Kristiyano. Wala siya doon sa part na sinasabi ko po kanina ng una pa lamang. Alam ng Diyos na hindi niya po kinount yung cost. Alam niyo po ba mga kapatid na yung bugso ng damdamin kapag tayo ay gustong maging Kristiyano will not see you through sa lahat ng pagdadaanan mo bilang Christian? Hindi po. Kaya merong mga nakasama lang natin ng mga ilang panahon tapos bigla na lang nawala. Kasi yun yung mga Kristiyanong nagulat lamang na ang akala ay ganun-ganun lamang ang pagiging Christian. Akala niya nandun ka lamang sa glamorous side. Maraming nakikinig sa'yo. Diba? Pag nagsishare ka, ang daming pumapalakpak sa'yo. So yun lamang ang nakikita natin minsan. Kaya may mga naging worker din na nagsabi na gusto ko pong maglingkod kay Lord pero after 3 months, nagpaalam na. Meron nga hindi nagpaalam basta nag-awol na lang. Hindi na nagsabi kung anong dahilan, kung bakit. Basta hindi na lang pumunta. Yun yung mga taong nagulat lang. Ayun. Naging lang, idealistic lang kung ano ang talagang paglilingkod. Alam nyo po, profession is easy. Practice is the real test, mga kapatid. Ang dali pong magsabi, daling magsalita kung ano yung na gusto mong maglingkod kay Lord. Ang practice po talaga, ang pinaka-test dito, mga kapatid. Pwede ka pong umattend ng mga churches na malalaki, magaganda ang mga sound system, tapos maganda ang banda, tapos kung mag-worship over talagang sobra, pwede kang umattend doon, but it will not make you a Christian. Maybe it will kapag ikaw ay nagpatuloy at naintindihan mo, but not necessarily. Kasi marami po ang naiengganyo lamang, dala-dala ay emosyon. Kasi nabagbag, na-touch, ganon. Ang akala po kasi nila, ganon lamang ang pagiging Christian. So, ang nangyayari, maraming churchgoers, pero hindi makita yung pagbabago sa buhay, puro salita, puro kwento, pero walang kwenta. Sabi nga nung napanood ko, puro kwento, pero walang kwenta. So, hindi kasi naintindihan na to follow Jesus, kailangan mo po ng everyday battle with sin. Do you know that po? That to be a follower of Christ, araw-araw po, you are making a deliberate choice not to do what you are doing before na naging Kristiyano ka. Because sin and the Lord ay hindi po pwedeng magsama. Yung dating ikaw at saka yung bagong ngayon na ay hindi po pwedeng parehong ka. Anong tawag doon? Jekyll and Hyde? Hindi po pwede yun na kapag humarap ka sa kaliwa, sound ka ng babae, tapos pag humarap ka sa kanan, sound ng lalaki. Hindi po pwede yung ganon, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko sa inyo, if you decide to be a follower of Christ, you must live for the one who loved you and gave himself for you. Can you do that, mga kapatid? Hindi po to based on good vibes lang Okay dito, magandang may good vibes dito kaya dito ako. Paano kung nawala na yung vibes? So, yung devotion na yun ay hindi po magtatagal. Pangalawa, yung nagpangalawang sinabi rito. So sa una, mga kapatid, ang commitment po sa Panginoon cannot be based on emotional, idealistic decision. Pangalawa po, ang commitment po kay Kristo cannot be casual. Pag sinabi pong casual, whenever you find the time matter, yun, ganon. Pag may time ako,
Sabi kasi nung isa, let me bury my father first. Sa pagkaintindi niyo po, patay ba tatay niya? Hindi. Kasi kung patay ang tatay niya, ba't nandun siya? Ba't nandun siya kay Kristo? Alam niyo po, napag-aralan ko, pag sabi niya palang, let me bury my father first. Wait lang. Babaan natin. Pag sinabi mong let me bury my father first, ang ibig po niyang sabihin doon ay, ang tatay ko po ay buhay pa at matanda na. Pag namatay na siya at nalibing ko na siya, then I will follow you. Hindi literal na nakaburo lang tatay niya. Kasi kung patay ang tatay niya, dapat wala siya doon kay Kristo na nakikinig at sumusunod. Dapat nandun siya sa tatay niya. Pag sinabi niyang let me bury my father first, kapag namatay na yung tatay ko at nailibing ko na siya, wala na akong aalalahanin, then I will follow you. So ito po yung pangalawa na sinasabi rito na casual lamang. Sa trabaho, pag sinabing casual, hindi ka full-time. 'Di ba? Pwede kang matanggal anytime kasi casual lamang. So ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po pwedeng casual whenever I find the time. Ito po yung nakakalungkot na naririnig palagi na pupunta sa'yo, may problema daw. Dahil alam na kay Lord ka, manghihingi ng di ba? Tapos sasabihin mo, alam mo, sumama ka sa akin. Naku, wala akong time Pero gusto niyang maayos yung sitwasyon niya. Umiiyak nga Humihingi nga ng payo, di ba? Pero pag sinabi mo nang lapit ka kay Lord, magbasa ka ng Bible mo, yan kasi ang wala akong time Pero gusto niyang umayos ang buhay niya. Yun din po yung pinag-usapan natin kahapon. Gusto natin ng benefits of following Christ, pero we do not want the responsibility. Pagdating sa responsibilidad, ay wala na ako dyan. Pero pagdating sa benefit, ay gusto ko yan. Hindi naman po pwede yung ganun, mga kapatid. Kahit naman po hindi kayo sumunod kay Kristo, kahit sa mundo, hindi po pwede yung ganun. Wala pong ganun. Kahit sa trabaho, walang ganun. Puro benefits ka lang, tas walang responsibility. Hindi po pwede yun. Wala rin tayong matututunan, mga kapatid. So, hindi po pwedeng i-postpone mo ang commitment mo kay Lord. You know why, mga kapatid? If you really believe that there is heaven and earth, and I hope po and we pray na paniwalaan mo yun dahil meron. At every day po, there is the potentiality of death. Di ba? Every day, may potentiality of death kahit sino sa atin. Kahit malakas ang immune system mo, maraming mga taong hindi namamatay sa COVID, mga kapatid. Walang COVID, nagkarlepto, di ba? Walang COVID, inatake. So, every day, merong potentiality of death. And there is heaven and earth, believe us, mga kapatid, when we say that there is life after death at dalawa yun. Diba? Eternally with the Lord and eternally with the enemy. So, kailangan makita po natin yung urgency. Kaya ang sinasabi dito ni Lord, hindi pwedeng casual na commitment when it comes to following Christ. Kasi kahit sino sa atin, merong every minute of the day na may potensyal na mamatay ang isang tao. Paano kung namatay po yun nang hindi nakarinig ng salita ng Diyos? So kailangan, alam mo yun. Kaya hindi pwedeng dinidelay. Hindi ko po pwedeng, tsaka na lang ako maglilingkod pag tumanda na ako. How sure are you na tatanda ka, kapatid? Hindi ba mayroong namamatay ng bata? Hindi po pare-parehas ang time frame na binigay sa atin ng Panginoon ng ilalagi natin dito sa mundo. So kailangan makita natin yung urgency. Kaya hindi po pwede yung mamaya na lang, bukas na lang, tsaka na lang. Kaya kung susunod ka kay Lord, sumunod ka ng yung wholeheartedly. O kaya, tsaka na lang pag may time. Sinong may hawak ng time, kapatid? Ikaw ba? Kasi kung ikaw ang may hawak ng time, pwede mong sabihin na mabuhay ka ng matagal. Kaya lang hindi tayong may hawak ng time. Kaya kailangan makita natin yun na bawat minuto, bawat segundo, may mga taong namamatay nang hindi man lang nakakarinig kay Kristo, tungkol kay Kristo. Ngayon tapos ikaw, isang Kristiyano ka, follower of Christ ka, tapos patumpik-tumpik pa. Oh,
tandaan natin may responsibility on our shoulder, on our part, na ibinigay ang Diyos para maibahagi natin ang salita niya. Now na. Hindi ka po pwedeng mamili ng oras. So, kailangan makita natin yung urgency. Kaya ang sabi ng Panginoon, let the dead bury their dead. Alam nyo ba, may ibig sabihin pang iba yon? Ibig niya sabihin, hayaan mo yung mga hindi sumusunod sa akin. Let the dead in spirit bury their also dead in spirit. Pero ikaw na tagasunod ko, halika, sumama ka sa akin. Napansin ninyo yung una siya nagpresenta kay Lord? Di ba? Pero itong pangalawa, si Lord ang tumawag, tapos humindi pa siya. Samantalang yung una, siya na nagpresenta. Pero nakita ng Diyos ang puso niya. Ito, ang Diyos ang tumawag. Pero tinanggihan niya. Kaya sabi niya, hayaan mo yung mga let the dead bury their dead. Pangatlo, wala tayong oras. Pangatlo, so yung pangalawa po, ang commitment kay Lord ay hindi pwedeng casual, ha, mga kapatid? Kailangan full-time. Pangatlo, ang commitment po sa Panginoon ay hindi isang phase sa buhay natin na kapag tumanda na tayo at napagod ka na, tapos na ako, retired na ako. Sa trabaho, pwedeng mag-retire. Sa pagiging Kristiyano, hindi. Kasi ang mananatili hanggang sa huli ang siyang maliligtas. Kaya hindi ho po pwedeng isang phase lang na pinagdadaanan. Na para bang nung bata ka, tinigyawat ako, phase lang yan na pagdadaanan mo. Pag medyo umano ka na, mawawala din yung tigyawat mo. Dito sa paglilingkod kay Lord ay hindi po ganon, mga kapatid. Kaya, hindi po pwede na kapag napagod ka na sa pagiging Kristiyano, medyo matagal na rin naman ako naging worker. Palagay ko, enough na yun na ipinaglingkod ko kay Lord. Balik na naman ako dun sa dati. Balik na muna ako dun sa dating buhay ko. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Cannot be. Remember Lot's wife? Tingin ng tingin dun sa sa buhay niya dati, pinagmulan niya. Di ba sabi ng Panginoon, pagka kayo ay umalis na dyan, wala nang lilingon. Yung asawa ni Lot lumingon, naging asin, di ba mga kapatid? Kaya ang sabi sa Luke 17:32-33, remember Lot's wife, whoever seeks to keep his life shall lose it, and whoever loses his life shall preserve it. So, ang paglilingkod kay Lord ay hindi po parang pagdadaanan mo lamang o lalaanan mo lamang ng mga 2 to 3 years magpo-full time ako. After that, me time naman. Me time. May me time ka pa? Mga kapatid, walang retirement sa paglilingkod kay Lord. No turning back, kaya nga sabi. So, sa mga pinag-aralan po natin, it is very costly to serve the Lord. Akala nyo lang po, hindi. But it is very costly to follow Jesus. Biro mo, it requires a daily struggle with Satan, with sin, di ba, mga kapatid? Tapos, it takes time and effort para makadevelop ka ng holiness. Hindi ko kasi po pwedeng, nung tinanggap mo si Lord, tapos nakaupo ka na lang, magiging holy ka. Ay, hindi po pwede yun. Time and effort. Kaya nga lagi ko pong nababanggit, deliberate choice. Pipiliin mo. Ikaw talaga. Gagawin mo siya even when you don't feel like doing it. Even if you feel like not doing it, kailangan gagawin mo siya. Kasi it takes time and effort to be holy. But in the end, lahat po kami rito ay magpapatunay. Ilang taon na ba tayong mga full-time? 30 plus, di ba? 30 pataas, 35 pataas na full-time. Masasabi po namin sa inyo mga kapatid, it's worth it. Yung aming paglilingkod. Pero hindi madali. Pero it's worth it. Kaya nga, sabi ko, ina-outweigh lahat ng sarap ng buhay na naglilingkod kay Lord, yung hirap. Kaya mga kapatid, minsan po kasi, in the midst of life's monotony, even sa ating spiritual life, minsan nagiging monotonous, hindi ba? Ang nangyayari, we find it hard to be persistent na. Kasi parang, ito na naman, parang may nagbabago ba? Bakit ganun?
So, minsan, because of the monotony of our spiritual life, nagiging mahirap na sa atin ang mag-persist or to hang in there or to keep doing what we are doing right now. Lalo na ngayong pandemic. Ang tagal-tagal naman ng fellowship. Mga kapatid, hindi naman po kailangan ng face-to-face tayo magkita para manatili tayong intact sa isa't isa or sa Panginoon, hindi ba? Wala po yun doon. Kasi kahit na hindi po tayo face-to-face, meron pa rin tayong GMJ. Hindi ba mga kapatid? So ang isang sumusunod kay Kristo, kaya mong batayin ang lahat ng ridicule, kaya mong batayin ang lahat ng mga hardship. Kaya nga ang sabi nung awitin, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. May kasunod yun. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Shortcut na lang. Para po, wag kang titingin doon sa world behind you. Focus on the cross before you. So, no turning back. Temo, si Kuya Ernie dito na nawala ng buhok. Oo, kasi nung minister ko pa siya, nung dalaga ako, naging support din ako kay Kuya Ernie. Ang kapal na buhok niya. Anyari. That is the cost of following Jesus. Nawalan ng buhok. So mga kapatid, no turning back. And when you have decided to follow Jesus, count the cost, mga kapatid. Para hindi po tayo parang kabute at hindi po tayo seasonal Christian ang tawag doon, di ba? Seasonal Christian. Pag tag-ulan, nandyan kasi bumubuhos ang biyaya. Pag tag-init, wala. Kasi walang biyaya. Walang energy. So yun po, pag-isipan nating mabuti mga kapatid. Pero naranasan nyo na po kung paano ang maglingkod kay Lord. Kung may buhay pong mas maganda dyan, sabihin nyo po sa akin, sasama ako sa inyo. Pero as of now, wala pa po akong nakitang buhay na mas maganda sa naglilingkod kay Kristo. Kaya dito po muna ako. Thank you Lord. Ayan. Glory to God. So, yan na mga kapatid, nakailan na tayo? Apat? Ibig sabihin may 3 pa. Hindi sila matatapos yata bukas. Well, kung hindi matapos, next week. Thank you, Lord. Happy birthday po kay Sister Princess Angkaya. At kay Brother James Tatlong Maria, Sister Allen Bakani, apo ni Mang Boy, Sister Chelsea Angkaya, Sister Mew Ibayashi, na nasa Japan. Happy birthday and belated happy birthday kay Sister Norma Miklat ng ating Comfy, Illinois. Ayan, happy birthday, Sister Jam. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Bakit may anniversary? Nagkamali si Jam ng awit. Kala ko meron akong di nabasa kasi may happy anniversary. Thank you, Lord. Ayan, happy birthday mga kapatid. Tingnan ninyo. Ayon sa aking cellphone, 181 ang nakalagin sa ating page. Pero ang nag-ready na ay
Apat. Apat. Hindi kayo nagka-count ng cost of following Christ? Ang dami na. Holiday ngayon? Mga magigiting kong kapatid, araw ng kagitingan ngayon. Anong nangyari sa kagitingan natin? Sa 10 lang ngayon, mga kapatid. 10, gusto mo gawin natin 2 para marami sumama? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and all that is within you. At saka love your neighbor as you love yourself. Oh, sige nga po, yung 2 ngayon na lang. Ang dami natin. Tapos yung nag-ready na. Tapos yung mga nag-ready pa, sabi nila, oh, ready na po ulit. Ibig sabihin, sila yun. What happens to your commitment, mga kapatid? Can you not commit? Yung 10 lang po yun na i-memorize. Na dapat, para po yung lupang hinirang ng Pilipinas, if you are a citizen of the Philippines, hindi po pwedeng hindi mo kabisado ang lupang hinirang. O di ba? Alam nyo ba na hindi bayang magiliw ang title niyan? Lupang hinirang po ang title niyan. Kung ikaw po ay taga-Pilipinas, kailangan naaawit mo yun. Sa Amerika nga, isa yan sa requirement para maging American citizen ka, aawitin mo yung kanilang national anthem. Sa isang Kristiyano, masasabi ko pong national anthem ang 10 Commandments. Kasi how can you follow someone na hindi mo alam kung ano yung inuutos sa'yo? 10 lang yan, mga kapatid. Alam nyo, araw-araw, ginigilt trip ko na kayo, pero hindi mo epekto. Sige po, bahala na po si Lord kumausap sa inyo, ha? Ayan na, dumami na. Yay! Dumami na. Thank you, Lord po, mga kapatid. May epekto naman pala yung guilt trip ko, ano? Okay. Meron na daw. Meron, ha? Si Nanay Aning daw, nandyan na? Meron daw. Yan ang diferensya din, no? Minsan, oo, si Sister Glo Garcia, nag-game na rin, jam. Ayan, ready na daw siya, Si Sister Josie National ulit. Jam. Ayan, Sister Josie. Ako din, game na, ready na, sabi niya. Si Ninang Marikit, nandyan na? O, Jam, magkaiba ba tayo ng tinitignan? Ito. Okay. O, sige. Habang nag-game pa kayo, bibigyan pa natin sila ng pagkakataon, mga kapatid. Tawagin muna natin ang magkakaroon ng panlaba sa araw na ito. Brother Elmer! Ayan, malapit. Kailangan niyang mag-ipon ng panlaba kasi malapit na siyang maglaban ng lampen. Hello. Yan. Okay. Game na. Para sa pangkabuhayan. Panlaba. Para sa ekonomiya. Panlaba. Sige. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourselves an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Kalimutan ko ito. Remember to keep the Sabbath holy. Honor your father and your mother. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness against your neighbor. And do not covet. Do not covet daw. Do not, ha? Do not covet. Ayan, okay. May panlampin na si Minister Elmer. Sabon o Downy? Siyempre, titingin siya sa Downy daw ang gusto niya. Ayan. Sabi ni Tita Lisa Albaran kagabi,
nagme-message kami, nag-good night na siya, tapos biglang, ay, oo nga po pala. Sabi niya, nakalimutan ko na po. Gusto rin po namin ng Downy at saka sabon. Sabi ko, sige Tita Lisa, magpe-pray tayo ng maraming sponsor para pati ang mga kapatiran ay magkaroon yan. Okay. Thank you, Lord. Ngayon, dumami na jam? Dumami na? Yay! Ang dami na. Okay, tawag na tayo mga kapatid. At medyo, naubusan na tayo ng oras. Okay, jam? Spin the wheel. Ang dami na nila. Thank you, Lord. O, diba? O, sige. Bibigyan kita ng sabon ngayon. Or Downy. Your choice, ha? Okay. Tingnan mo nga naman si Tita Lisa. Kasasabi lang niya kagabi, gusto rin niya ng Downy at sabon. O, sige. Matutupad, Tita Lisa. Eto na. Ang galing, ano? Siya yung kausap ko kagabi, tapos siya pa yung natawag. Mga kapatid na hindi natawag, wag po kayong mapagod, wag kayong bibitaw. Hang in there. Matatawag din kayo. Oo, sige, tama. Good morning, Tita Lisa. Mukhang nasa garden mo. Ikaw, ano? Yes po. Pati ka muna. Good morning po mga kapatid. Thank you, Lord. Tita Lisa. Pwede bang sabon? Pwede. Sabi ko nga sa'yo eh. Imaginein mo, ikaw ang kausap ko kagabi, ikaw natawag ngayon. Sige. Thank you, Lord. Para sa sabon, Tita Lisa, go! Yan. 10 Commandments. Thank you, Lord. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything in the heaven above, or in the earth beneath, or in the water under the earth. Number 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Number 5, honor your mother and your father, that your days may be long upon the land by which the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house, nor covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. Grabe naman yan, Tita Lisa! Alam niyo po ba, ang pinili niya ay yung eksaktong nasa Exodus 20. Word for word. Kaya, meron kang sabon, may Downy ka pa! Tuwan-tuwa. Ha? Ayos ba yan? Diba? May reward po. Kasi tignan ninyo, in-effortan niya talaga yon. Ako nung tinignan ko yung yung Exodus 20, sabi ko, ang haba pala nito. Ang daming mga kasunod. Kaya pinili ko rin ng shortcut. Pero siya, pinili niya yung long cut. Mga kapatid, ang hirap nun. Kaya, Tita Lisa, sabon at Downy ka. Congratulations! Okay, God bless. Ayan po ang ating kamanggagawa na si Sister Lisa Albaran. Ang galing word for word. Tapos hindi siya nagbabakir at dire-diretso. Ibig sabihin po noon talagang minemorize yun mga kapatid. So, kaya rin po natin yun. Yun nga lang po, talagang it takes effort on our part. So, parang hindi naman po talaga effort yun mga kapatid, no? Kumpara mo dun sa mga natatanggap natin kay Kristo. Kaya, dapat nga po itong pagka yung nagsabi na tayo na, sino po ang ready na? Dapat po yung 181 na to. Dapat ito sumasama talaga. Oo. Siguro ang mangyayari, gagawin natin, isang senior at saka isang adult tomorrow, no? Tawag tayo ng, iba ang roleta ng puro senior, iba din ang roleta ng mga adult lamang para may dalawa tayo.
para hindi naman po kayo ilang buwan na game na tapos hindi natatawag Thank you, Lord. Pero alam niyo si Lord din po ang pumipili. Tingnan mo si Tita Lisa, kagabi kausap ko lang. Ayan, heart's desire niya yon, ginrant ng Panginoon dahil nag-memorize siya. Oo nga, dalawa. Kaya, thank you, Lord. Ayan po, mga kapatid. Okay, para po sa ating memory verse of the week, Exodus 14:13, do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Exodus 14:13. Sa atin naman pong new song, nakalimutan ko. Breaker of the Chain. Ganda ng title niya, no? Breaker of the Chain. Si Lord po yan. Si Lord ang breaker of the chain natin. Kaya tayo may resurrected life. By Brother Darwin Datu. Ayan. Tapos po, susundan ng pagpapatuloy ng ating series ng Resurrected Life. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. Breaks and frees us from our sins. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. Binds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen today. Good morning, Jesus! Muli, nandito na naman ako para makabahagi ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, tayo po munang manalangin.
Lord, maraming salamat po, Panginoon. Binigyan niyo na naman po ako ng pagkakataon na makabahagi, wisdom, knowledge, understanding, anointing, experience, ipagkaloob niyo po sa akin. Para lahat ng sasabihin ko, maunawaan ng aking mga kapatid at masapamuhay naming lahat. Walang ibang matataas sa pagtitipong ito, kayo lang po, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Dito na po tayo sa lesson natin, yung pagpapatuloy ng resurrected life. Ngayon, babasahin ko po dito sa Galatians chapter 2, verse 20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na muling umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Pero thank you, Lord, sa mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang nakita kong mensahe dito. Sabi dito, death to self and alive in Christ. Kaya thank you, Lord. Ito pong Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko, kundi para kay Kristo. Ngayon, sabi dito, ano ba yung kapangyarihan na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, na kapangyarihan na nangyari sa ating buhay? Meron po dito nga ipapakita ko sa inyo na 4 po dito na yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay meron po ako ditong 4 na ibabahagi sa atin. Ito po yung una. Sabi dito, the power of the resurrection of Christ. Sabi dito, meron po ditong 4 na may babahagi ko. Yung pagkapangyarihang muling pagkabuhay ni Kristo sa buhay ko. Yung unang-una, dito po doon sa yung salvation. Thank you, Lord. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa muling pagkabuhay, nagkaroon po ako ng kaligtasan. Bakit kamo? Kasi noong unang panahon, nasuong po ako sa isang kaso na masasabi kong pinaka-kaso na talagang ang hirap labasan. Tanging Diyos lamang ang makapagliligtas. Ito po yung nagkaroon po ako ng kaso ng death sentence, kaso ng rape. Ngayon, kahit sabihin mo sa tao na hindi mo ginawa, pero si Lord pa rin ang magpapasya. Ito po, nagkaroon po ako ng kaso na death sentence. Kaya dito po pumasok yung pakikipag-ugnayan ko kay Lord. Sabi ko, Lord, pag ako ay pinalabas mo, maglilingkod ako sa iyo. Ngayon, Lord, kung hindi man ako makalabas, wala na. Pero thank you, Lord, doon sa kapangyarihan na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Yung wala na, patay na, death sentence na, na-absuelto po. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung una po yon, yung salvation. Niligtas ako ng Diyos sa bingid ng kamatayan. At thank you, Lord, at nakalaya na ako. Kaya yung pangako ko sa Diyos na sabi ko, Lord, pag pinalabas mo ako, maglilingkod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Kaya thank you, Lord, ito po ngayon nagagamit ng ating Panginoon sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, na yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa buhay ko, yung pangalawa po yung reconciliation. Sabi dito, dahil sa kapangyarihan, nagkaroon ako ng reconcile sa ating Panginoon at naging maayos, nagkaroon ako ng relasyon sa ating Panginoon, hiningi ko ng tawad ng lahat ng nagawa kong kasalanan, talagang nagbalik loob sa ating Panginoon. At thank you, Lord, nung nagkaroon ng reconciliation sa Panginoon, ang isa pang pinakamaganda, dati sa pamilya, marinig lang yung pangalan ko, marinig lang, makita lang ako, medyo halos lahat
nag-iiwasan. Nako, ayan na naman si Ota, wala namang magagawa yan. Ganito. Ang dami nila. Parang makikita ka pa lang, parang allergic na sila sa iyo. Wala ka nang magagawa. Thank you, Lord, dahil sa reconciliation, sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Thank you, Lord, naayos ang aking relasyon kay Lord at naging maayos ang relasyon ko sa aking mga kamag-anak. Yung dating kinamumuhian, makita lang, marinig lang ang pangalan mo, nagsisialisan na. At thank you, Lord, sa Panginoon. Kasi sa ngayon, thank you, Lord, yung mga kapamilya, minsan tatawag, magpapapray na sa iyo. Ayun, thank you, Lord, do sa sitwasyon na yun na dahil kay Kristo, nagkaroon ng reconciliation sa pamilya ko. Dati, gulo-gulo at hindi alam kung anong gagawin, pero thank you, Lord, yung reconciliation na nakapag-reconcile kay Lord, at hindi lang yun, dinala ko po ang salita ng ating Panginoon doon sa aming lugar namin. Dati magulo, dati gulo-gulo, at thank you, Lord, dahil sa salita ng Diyos, naging maayos lahat. Nadala ko yung prayer meeting doon, sa Gumaok, sa Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. Thank you, Lord. 7 years na po yung Bulacan. Thank you, Lord, dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay nagkasundo, naging maayos ang relasyon ko sa Diyos, naging maayos ang relasyon ko sa aking pamilya, at nagkaroon ng maayos na relasyon sa aking kapwa-tao. Kasi dati, gulo-gulo din, wala kang nagiging magandang kaibigan, wala kang magandang kasama kasi magulo ang buhay, talagang magulo ang buhay pag wala kay Lord. Pero thank you, Lord, sa kapangyarihan na muling pagkabuhay ng Panginoon, nagkaroon ng reconciliation. At yung pangatlo dito, sabi dito, yung freedom, pinalaya. Pinalaya ko saan? Pinalaya ko sa kasalanan. Thank you, Lord, kasi matatandaan ko nung araw, sabi dito, dati po akong alipin sa kasalanan. Lahat ng bisyo, lahat ng mga masasamang gawa, lahat ng maling pamumuhay, lahat ng hindi tama, talagang napasok ko na lahat. Yung pagdadrugs, pag-iinom, yung pagkukuha ng hindi sa'yo, nagawa ko lahat po yun. Sa buhay ko, lahat yun na nangyari sa buhay ko. Pero dahil sa kapangyarihan na muling pagkabuhay ng Panginoon, thank you, Lord, pinalaya sa kasalanan. Thank you, Lord. Sabi nga dito sa Romans chapter 6, verse 6, sabi dito, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Thank you, Lord, hindi na tayo alipin sa kasalanan. Dahil yan sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po pinalaya? Yung dating mga pamumuhay na hindi tama, thank you, Lord, ay hindi na namuhay muli. Tiniligdan ang lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero hindi ko naman sinasabing perfect. Nagkakasala. Kaya nga sabi dito, pinalaya, hindi na nananatili sa pagkakasala. Bakit kamo? Pag nakakagawa ng kasalanan, humihingi kagad ng tawad sa ating Panginoong Hesukristo. Dating alipin sa pagkakasala, ngayon pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya thank you, Lord. At yung panghulit po dito, yung new life. Dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nagkaroon ako ng buhay. Nagkaroon ng bagong buhay kasama ng ating Panginoong
Hesukristo. Kaya nga sabi doon, kaya nga kinuha ko itong Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Bakit yun ang kinuha ko? Pag tinignan ko, di ba? Patay na ako eh. Magulo na yung pamumuhay ko. Alipin sa kasalanan. Pero thank you Lord, sa kapangyarihan ng Diyos, ano sabi dito? Nagkaroon ng bagong buhay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi doon, yung ipinangako ko sa Diyos na maglilingkod ako, makalabas lang ako sa kulungan, maayos ang kaso, maglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya thank you Lord, eto ako ngayon, nakakaharap at nakapaglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag tinignan natin dito, may bagong buhay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi bakit kamo? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, di ba? Dati gulo, hindi mo alam kung anong gagawin. Thank you Lord, sa kapangyarihan ng Diyos, nagkaroon ng bagong buhay. Dati, kala ko hindi na magkakaroon ng pamilya, hindi magkakaanak, pero thank you Lord, sa bagong buhay na binigay ng Diyos, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng maayos na pamilya, at hindi lang yon, nakapaglilingkod pa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito sa bagong buhay na ibinigay sa akin ng Diyos, sabi dito, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili, kundi kay Kristo lang. Kasi sabi dito sa Pilipos 3:10, sabi dito, Philippians 3:10, sabi dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ito, tuloy-tuloy sa bagong buhay ng Diyos at maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya thank you Lord sa resurrected life. Dati, patay, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa. Thank you Lord sa salvation. Thank you Lord sa reconciliation. Thank you Lord sa freedom, pinalaya sa kasalanan. At thank you Lord sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos. Na dati hindi mo alam, pero ngayon may bagong buhay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya thank you Lord sa resurrected life. Ngayon po, aawit po ako kay Lord. Sige, kanta po ako. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. He lives in me. Jesus is alive in me. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. He lives in me. Jesus is alive in me. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Kaya thank you Lord, hindi na ako nabubuhay niyan, kundi si Kristo na ang nagbubuhay para sa akin. Thank you Lord. Lord, maraming salamat. Binigyan niyo ako ng pagkakataon. Ma-share ko ang aking buhay, na bagong buhay na kasama sa inyo. At kayo po ang nagbigay ng panibagong buhay dahil sa inyong muling pagkabuhay. Kaya Lord, maraming salamat Panginoon sa muli papaggamit niyo po sa akin. At Lord, sa mga nakapakinig, Lord, kayo po humipo ng bawat isa na maipamuhay namin ang inyong banal na salita. Kaya maraming salamat po. Thank you Lord, thank you Jesus. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2